Daddy, nakita ko na. Mami! Hoy! Thank you. Tayong lahat, nagkakamali, nagkakasala. Tayo rin, may mga taong nagkakamali at nagkakasala rin sa atin. Hi, this is Razzie from Welcome sa aming vlog. So, eto, medyo tinamad ako maglagay ng subtitle. So, back to voiceover tayo. So, this Sunday, tara, samahan nyo kaming sunduin yung mami ko. And yes, after 30 years of being an OFW, magfo-for good na siya. And yes, natupad na rin. Kasi lagi niyang sinasabi sa amin na magfo-for good na daw siya, pero lagi naman di natutupad. So, ayun, eto na. Nakita ko na yung ticket. So, totoo na nga ito. Na, ang ganda ng buwan pa dito. Anyway, a little backstory. I think way back 1992 or 1993, nag-start si Mami na mag-OFW. Una sa Bahrain. And then, umuwi siya like 1 or 2 years lang. Tapos, bumalik siya Hong Kong naman. So, this was 1996. So, ayun. 1996 siyang nag-Hong Kong hanggang ngayon. So, today is the last day. Today is September 17. So, eto na nga. Hindi niya actually alam na susunduin, kasama kaming susundo kasi usually sina ate at si Ranel lang ang sumusundo sa kanya. Pero ngayon, sabi ko kasi since last naman na niya, ayun, surprise namin siya, hindi namin sasabihin na kasama kaming susundo sa kanya. So, ang alam lang niya na susundo sa kanya ay sina ate at si Ranel. So, eto, dito muna kami nagkita-kita ni na ate sa S. Maison. Ayan sila, magsasama magdi-dinner muna kami dito. And then, tingin-tingin. Kasi ang flight ni Mami ay 7 p.m. and dating na ay 9:20 ng gabi din. So, ayan, kain muna kami dito. And then, ayun nga, backstory again. Na-realized ko lang na tuwing umuwi si Mami dito, unlike yung mga other OFW ngayon, di ba? Pag umuwi sila, lagi silang nagta-travel, sama-sama ng pamilya, nagbabakasyon. Si Mami, naalala ko, tuwing umuwi siya, hindi kami nagbabakasyon. Ang nangyayari lagi ay, tuwing umuwi siya, yung pera niya pinambibili ng aayos sa bahay. So, tuwing uwi siya, may inaayos sa bahay, may bagong gamit sa bahay. Hindi kami yung pamilyang nagpupunta sa ibang lugar para magbakasyon tuwing uuwi siya. Hindi ganun. Most of the time kasi umuwi siya dati nung buhay pa si dad, like Pasko or New Year. So, yun lang. Doon lang kami nagkakasama-sama. Like, 2 weeks lang siya dito. Bibili lang siya ng mga gamit sa bahay. Ayun, sorry. Ginulat ako ng asawa ko. Kaya naman. Anyway, yun nga. So, tuwing umuwi siya, bumibili lang kami lagi ng sila ni daddy ng gamit sa bahay, nagpapaayos ng bahay. So, yun lang yung uwi niya lagi. Wala yung mga bakasyon sa ibang lugar. So, naisip ko, bakit ngayon pag nakikita mo yung mga OFW, pag umuwi sila, like, may pupunta ng Baguio, pupunta ng beach, pero si Mami hindi. Mas ini-spend niya yung money niya dun sa bahay namin, or sa amin, mamimili kami ng gamit, ng mga damit, ganyan. Though, marami naman na talaga siya laging mga dalang damit. Ayun. So, ganun siya. Parang, oo nga no, na-realize ko, parang hindi kami ganun. Ngayon na lang, ayan, feed check muna tayo. Commercial feed check, pero ayaw nilang dalawa. Mahihain po silang dalawang kapatid ko, tsaka yung anak. Ayan, so, anyway, nandito na kami sa Starbucks. Dito daw muna kami mag-aantay kasi nga medyo matagal pa si Mami. May nasa airplane pa lang siya, hindi pa daw nagtitake off yung plane niya. Ayun, so, na-realize ko parang yung pera na kinikita niya, wala, more on lang, hindi rin naman siya gaano nakakapag-enjoy. Mas nag-enjoy pa nga siya sa Hong Kong ayan. So, sa akin muna nakafocus yung camera kasi ayaw nila sumali sa vlog ko. Anyway, ayun ulit, kay Mami ulit tayo. So, ayun, matagal na kami nakagraduate ni ate. We are both licensed. Ako licensed nurse. Si ate I'm a registered nurse. Ate ay licensed physical therapist. So,
matagal na rin dapat naman siyang nag-for good kasi wala naman na siyang pinapaaral. Pero kasi, di ba, sa being a Filipino, may mga kamag-anak tayo na kailangan pa rin ng ganyan, ganito. So, hiram si ganito, hiram si ganyan. So, doon lang nauubos lagi yung pera niya. So, minsan napapagalitan siya ni ate. Ako naman kasi hindi ako nakikialam kasi ako yung medyo kamag-anak. Ayoko kasi ng toxic. So, ayoko silang pakialaman din. So, silang bahala sila kung may gusto nilang magpahiram. Pera naman nila yan. Pero kasi kay mami na yung bang pinaghirapan niya na sana siya na lang yung nag-e-enjoy since wala naman na siyang pinag-aaral. May sarili naman siyang bahay. May naiwan naman na bahay si daddy sa Bulacan. And then ngayon, may bahay pa sila sa Samar ni ate. Ako kasi hindi na ako nakikialam doon kasi as much as possible, mas gusto kong i-enjoy nila yung pera nila. Ako naman kasi may sarili na rin naman akong trabaho, may asawa rin naman ako na capable na mag-provide sa akin tsaka kay Lexia. Though ako, may trabaho na rin naman ako ngayon na kaya ko rin naman mag-provide para sa sarili ko, para sa mga luho ko. Yan, so ako, ang gusto ko sana, yung pera ni mami, sa kanya na lang sana. So, ito nga sinasabi ko sa kanya na ngayon na nag-for good na siya, sana naman enjoy niya yung fruit of all her labor. So, ngayon na, isa-surprise namin siya, magbuburakay kami pag, siguro sa birthday ni ate. So, para naman ma-enjoy niya kahit papaano. Gusto ko nga sana pag uwi niya agad-agad magbakasyon kami, pero hindi naman pwede kasi nga may pasok si Lexia. So ayun na lang, mag-aantay pa siya ng ilang buwan para sa bakasyon. So yun nga, surprise namin sa kanya ay magbuburakay kahit birthday ni ate yun. Siya yung isusurprise namin, pero ewan ko lang kung masusurprise siya kasi sa sobrang daldal ni ate napaka-imposibleng hindi niya masabi agad-agad yun. So ayun, so eto na kami, pupunta na kaming airport. Mga anong oras na ba to? Mga 8 ata or quarter to 9 niya, magna-9 na. Dito kami sa Terminal 1 kasi Philippine Airlines daw yung sasakyan niyang eroplano. Medyo ang daming lightning, kaya kinakabahan kami na baka ma-delayed pa yung pag-land ng plane. So ayan, medyo kakaiba din tong Terminal 1 na to. Mas okay pa rin sa Terminal 3. Mas parang kinaluma kasi ever since dito namin hinahatid at sinusundo si mami. Pero simula na nag-asawa ako, bilang lang sa kamay, sa daliri. Ayan na, 10:34 na, wala pa rin siya. Bilang lang sa daliri na sunduin ko siya. Kaya ito, sinurprise ko siya sa last sundo as an OFW. Kaya ayan. Mag-aantay lang muna kami kasi nga sina ate bumaba na that time, iniintay na lang, chine-check niya kung nakalapag na ba yung aeroplano ni mami. Ito, naghahanap na kami ng pwesto na malapit kasi nga doon nakababa na daw si mami. Ayan, maghahanap kami ng pwesto malapit doon sa ayan, and may flowers po ang first dapat nga sabi natin pa-banner daw, sabi ni mahal ni daddy magpa-banner, pero syempre nakakahiya, hindi na katulad ng kinaluma, may magpapabanda pa ba. Anyway, ayan, bumaba na kami para i-check kung nasaan na sila. Yun, tingnan nyo, dyan lang sa labas ang dito sa Terminal 1, unlike sa sa Terminal 3, makakapasok ka, dun ka magwi-wait sa loob, mga nag-aantay doon sa loob, nakaupo. Dito, ayan tingnan nyo, maulan pa. Tapos nasa labas lang, mas okay talaga sa Terminal 3 compare dito sa Terminal 1. Mag-antay or magsundo. Kasi mas convenient pati doon. Mas kabisado pati namin yung parking doon sa Terminal 3. Ito, hanapin lang namin sila para surprise na si Mother Dear. Check namin kung nasa na sina ate. Pero sabi niya kasi kasama na daw niya. Yan, hinahanap lang namin. So, sira yung monitor dito kaya hindi rin makita ni na ate kung nakalapag na ba si na mami. Umaasa na lang sila sa mga chismis dun sa labas. Kung nakalabas na ba sila, ayun, nakita ko na si Ranel dun sa banda. Daddy, nakita ko na. Hoy!
Hello! Asa ate? Nandun, tinulungan mo na yung kasama ko. Bakit? Dahil mag-isa lang siya, hindi niya alam ang paano mag-taxi yung mabait ng ate. Sabi ko muna, kasi yun ang tumulong din sa akin. Sa ano, dyan sa loob. May klase mo pa. May klase pa yan tomorrow. Oh, it's okay. So, eto voice over ulit kasi. So, hinihintay na naman namin si ate kasi nga may tinulungan silang isang OFW na walang sumundo. Wala daw sumundong kamag-anak. So, ngayon, eto si ate naman yung iniintay namin. So, since medyo late na to, past 11 na rin nakarating si mami, hindi na rin kami makakakain ulit sa labas, nakasama siya. So, ang mangyayari dito ay Sunday to so the next day Monday may pasok si lecture early in the morning 7 a.m. So ihahatid na lang namin si mami kina ate, or sila, yes, kina ate na lang muna sila, tapos kami uwi na lang din. So yun lang, walang masyadong walang engranding sa lubong, ganito lang yan. Siguro naman na surprise siya sa amin. Ayan, so sabi ko nga, yun na lang, mabakasyon na lang kami, isama na lang namin siya, sila, kami, pamilya, kami lang naman ni na ate, kasi nga, wala na rin naman si daddy. So, gusto ko ngayon, i-enjoy naman ni mami yung for good niya, pag magbakasyon kami, kasama siya, kasama si na ate. At least ngayon, buo na kami, kasi nandito lang siya sa Pilipinas, hindi lang yun nasa Hong Kong siya na grabe. Ang layo niya lagi pag may bakasyon. So, kami lang lagi ni ate. Ngayon, kasama na siya. Kaya si ate, ang daldal po nila. Kaya kailangan ko i-mute to kasi napakadaldal nila. Di bali nang ako yung nag-voice over. Kasi, kaya yung sinasabi nila. Para wala daw pamilya yung OFW. Wala daw. I mean, wala kasing sumasagot dun sa mga kamag-anak ng OFW. So, ang nakontak niya pa ay yung kapitbahay nung tinulungan niya para lang katukin yung kamag-anak nung isang OFW na sabihin na pauwi na yung nanay nila. Ayun, so anyway, eto, papunta na kami kay na ate. Buti na nga lang medyo late na rin to at wala nang gaanong traffic, so mabilis lang din kaming nakapunta kay na ate and nakauwi. Eto na lang. Hindi din siya hirap. Ang hilig niya ni mami, no, sa aeroplano, may May bit-bit na tao. Kada uuwi na lang. Oo, kasi alam mo, pag nasa abroad ka, depende kasi yan sa... Nahiya na nga siya. Sabi ko, hindi okay lang lahat. Tawagan natin. Naka-unli ka ba? Oo. Hindi kasi ako eh. Kaya ka Any pa. call yun. Si Lexia, ipo-postpaid na din namin yan eh. Yan kasi ang nagkarga lahat ng mga bagahe ko na. Ganun ang itsura niya, kasiksi ha. Pero lahat siya yan, kumilos mula doon sa Hong Kong. Ako nanay. Ako na. Bilis mo yun. Hinawakan ko lang yung bag niya. Iniwan niya na. Oo. Sabi ko, huwag mong iiwanan. Nandito yata yung personal mo kami. Ako na. Ano kanya sinabi na kasama niyo si Raz? Eh, kailangan bang sabihin pala? Dito naman ano.
And that was it. Thanks for watching.